no down payment na may napakalaking lot area na 54 square meter. Kung naubusan ka sa pagsibol, Timalan, Balsahan, ito na ang chance mo makuha ang napakagandang duplex na to na no down payment. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. My name is Justin Espalambergo and welcome to another home tour. So today, papakita ko sa inyo yung isa sa pinakabagong project natin dito sa Naik, Cavite. Ito yung Pagsibol, Muson. Dito nga yan sa Naik. So yung mga naubusan ng slot doon sa ating Pagsibol, Timalan, Balsahan, ito na yung chance mo na makakuha ng bahay. At ang maganda dito, along highway lang po siya. Yes po, along highway lang po siya. Lalakarin mo lang palabas, papunta ng highway, makakasakay ka na ng bus, papunta ng PITX, pabalik dito. So ito po yung model unit natin. Ito, nandito po tayo ngayon sa Pagsibol Southwest para ipakita sa inyo itong model na to. So pre-selling po siya. So ang maganda po dito, within this year po matatapos yung subdivision na yan. Alam nyo naman, ang gawa dito sa Pagsibol is cash in place. Kaya mabilis lang po nila makakonstruct yung bahay. So mamaya papakita ko sa inyo yung drone shot, yung kabuuan ng subdivision na gagawin at gaano siya kalapit sa highway. So bago natin start yun, syempre, pakita muna natin kung ano ba yung matatanggap nyo dito sa Pagsibol Muson. So ito nga po yung ating duplex. So napansin nyo, dalawang bahay po siya. Inati po siya ng firewall sa gitna. Ang lot area niya po na ibibigay natin sa Muson is 54 square meter at ang kanyang floor area same pa rin po dito, 45.5 square meter na floor area. So punta muna tayo dito syempre sa pinakagilid. So ito yung pinaka-advantage pag duplex yung kukunin mo na bahay. Syempre meron kang space para sa parking ng kotse mo. At 'di ba, ang maganda dito, duplex na nga siya, tapos no down payment pa at may parking space ka pa, 'di ba? Napakaganda ng project na to dito sa Muson, Naik, Cavite. So ito nga po yung pinaka free space mo para sa parking space mo, or dito sa likod na bahagi. Ang ibang ginagawa syempre, kung dahil two provision for 2 bedrooms nga tayo, pwede ka pa magdagdag ng isang bedroom dito sa baba. Kung gusto mo maglagay ng isang bedroom dito, syempre, 'di ba? Pwede, kunyari mayroon kang elderlies or mga senior citizen nga sa bahay, pwede kang maglagay ng kwarto para sa kanya. Kung hindi naman, syempre pwede pang another storage space, laundry space. So dito na rin nga po nakalagay yung Poso Negro natin sa area na to. So ito nga yung pinaka space mo para sa parking ng kotse mo. Ang maganda nga, syempre, 'di ba? Ano tayo? Duplex tayo. Meron tayong mga bintana dito sa gilid. So yung kagandahan ng mga bintana natin dito is aluminum encasement na po siya. Sliding po yan. So yan na po, nakita nyo yung gilid. So punta naman tayo dito sa ating facade. Sa facade po natin, same with na doon sa gilid, ganun din po siya. Diba? Napakaganda ng color combination natin dito. So dito po makakapili kayo ng color theme na gusto ninyo. So sa mapa, mapipili nyo na yan kung anong kulay yung makukuha ninyong bahay. So ito nga po, ito yung isa available natin na color, yung turquoise. So yan po, meron tayo ditong aluminum encasement siya na windows, tas yung pintuan natin dito is gawa po siya sa bakal or flash metal door. So kapansin nyo yung pintuan natin, ang lapad, di ba? So kahit anong gamit pasok mo dyan, kasyang-kasya. At meron din tayo ditong concrete awning sa side na to. So di ba, meron din tayong landing or yung sementadong part sa unahan para syempre hindi masyadong napuputikan yung pinakaloob ng bahay. So tuloy na tayo sa loob. So upon turnover, ito na po yung actual turnover natin for the Pagsibol Muson. So mapapansin nyo, ang ganda ng space, diba? Maluwag. So ample yung space nyo for the living space. So ito nga yung living space natin, diba? Luwag niya. Tapos napapansin nyo yung walls natin, diba? White na siya. O ano pa to? Skim coat pa lang po to. Hindi pa po to first coating. So pipinturahan niyo po yan ng color na gusto nyo or theme na gusto niyo. At sa area na to, yung living space natin, maluwag nga po siya.
At ang pagkagawa ng bahay, ulitin ko po, ang pagkagawa ng bahay is cast in place po. So, di ba, napakatibay yun. Yung buong bahay mo is purong semento, wala po tong hollow blocks. Purong semento po yan. So, napakatibay ng mga pader natin at buhos din po yung pinaka-second floor natin. So, another idea po, bigyan ko kayo idea kung anong pwede nyo gawin dito sa living area. Sa living area, pwede mo siya lagyan dyan ng L-shape na sofa, and then syempre lamesa. So, saan nilalagay yung TV? Pwede mong ilagay yung TV dito. So, pwede mo i-enclose ito. Lagyan mo ng plywood or kahit ano pong mga cabinets sa yung TV. Tapos, yung likod nyon, pwede mong gawing storage space. Diba? So, napakaganda. Pwede mong gawin yung style na yung para ma-maximize mo yung space natin for the living space. So, dito naman sa dining space po, ganda ng dining space mo, napakaluwag. So, malaki pa po yung space natin for the dining space. Itong kagandahan dito sa pagsibol malaki yung floor area mo. So, hindi ka ganun siksik sa pinakabahay mo. Tapos, yung kitchen nga natin, extended na siya. So, naka-extended. Yung pinaka-extended nito is, ano na rin po siya, purong semento na rin or cast in place na rin po siya. So, dito sa kitchen natin, mapapansin nyo, medyo madumi lang po, pagpasensyahan nyo na dahil nga models unit to, araw-araw may mga pumupuntang tao. Ayan po, naka-tiles na tayo. Tapos, ang cabinet natin sa baba is PVC. So, ganito po yung di-deliver sa inyo. So, pwede mong gawin, pwede mong pa-enclose na lang yan. Lagyan mo ng island dito. Lagyan mo refrigerator. And then, mga overhead cabinet. Palibot na itong kitchen na to, diba? Ang gandang idea. So, na maluwag yung pinaka-kitchen mo. Kitang-kita, parang open space siya, diba? Ang ganda, kitang-kita mo na mula dito hanggang sa living space mo. Tapos punta naman tayo dito sa ating toilet and bath. So, pagpasensya nyo nga, madumi po ang toilet and bath natin. Pero, upon turnover po, naka-tiles na rin po tayo dito sa ating shower space. So, maluwag po siya. Malaki po yung space natin. Meron pa pong ilalagay ditong shower head. Tapos, meron nga po tayong inodoro na toilet with water closet as well as wall hang lavatory. Tapos ang pintuan po natin dito is PVC na po siya or gawa sa plastic, so iwas siya sa bulok. Tapos yung ceiling po natin dito ay naka-insulated na rin siya. Tapos ito po yung pintuan na pinakita ko sa inyo kanina dun sa labas. So pwedeng ito yung isang kwarto pa, diba? Pintuan na lang ito, papunta sa kwarto. Tapos parking space sa unahan, pwede mo rin lagay yung laundry space dun sa unahan kung gusto mong gawing kwarto to. Tapos syempre dito rin po yung pinaka-electric panel natin. Yan, sa area na yan. So, yan naman po. Punta naman po tayo dito sa ating, balikan natin itong ating staircase. Yung staircase po natin, gawa siya sa bakal. Ang step natin is gawa rin siya sa bakal. First two step natin is buhos po siya. So, akit na po tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung second floor. Moving here sa ating napakagandang staircase. Yung staircase nga natin, gawa sa bakal. Ample yung space natin. Siyempre, malapad siya. So, kahit may kasalubungan ka, okay na okay yan. So, maganda rin nga dito dahil meron tayo napakagandang bintana sa area na to or fixed window po, yung nasa taas. And then yung nasa baba, isang window po is owning time. So, nabubuksan po yung pinakababa. So, ganda nito kahit i-enclose mo to, diba? Maliwanag pa rin yung pinaka-staircase mo. So, welcome po dito sa ating second floor. Sa second floor, upon turnover, ganito na po siya ibibigay sa inyo. Yung walls po natin is ano na po siya, skim coated na po siya. May mga butas tayo for the aircon. So, dalawa po yan. Isa dito sa likod at isa doon sa may likod na bahagi. So, naka-ready na rin dito yung mga electricals natin kung lalagyan nyo siya junction box for the outlet. Yan. Naka-ready na po yan. Kabilaan po. At yung nga po, lahat na bintana natin dito is aluminum case, sliding windows, at ang ceiling natin, syempre, insulated na. So, hindi nyo ramdam masyado yung init niya. So, pwede mong gawin, syempre, 2 bedrooms. Pwede mo lagyan ng harang dito sa area na to. Dalawang pintuan sa side na yan. Tapos yung pinakaharang, pwedeng talikurang cabinet, diba? So, yun yung pwede nyong gawin dito sa second floor natin dito sa Pagsibol West. So, maganda rin po dito dahil nga duplex siya. So, yung tatlong side ng bahay mo, may mga bintana. So, punta naman tayo dun sa part na gusto mong malaman. Sir Justin, sobrang interested ako sa Pagsibol. Ayoko nang maubusan pa na susunod na batch ng mga bahay. So, ano nga pa ang price nito at ano ba yung mga requirements na kailangan mo para makabail ng bahay na to. Sa tara baba tayo, pakita ko sa inyo yung presyo nito. Yan, I hope na gusto mo itong napagandang house tour natin or quick tour natin dito sa Pagsibol Southwest. Yan. So kung interested ka sa bahay na to, ito yung pinaka-price niya. So ilalagay ko na lang po dito sa screen yung pinaka-price niya. Para to sa lot area na 54 square meter at may floor area na 45 square meter. So ang TCP natin ay mag-start sa 1,480,000 to 1.7 million po. So, yun po yung price range na processing fee natin
is 10,000 pesos lang po. So yun lang po ilalabas nyo dito, 10,000 pesos lang po, at then mapaprocess na po kayo sa Pag-ibig kasama ang full documents neto. So complete documents po tayo upon reservation. At ang monthly amortization natin sa Pag-ibig, pag nakalipat na kayo, nagre-range po siya sa 10,000 to 12,000 pesos lang po. So isipin nyo po yun, 10,000 to 12,000 pesos lang po, magkakaroon ka na ng sarili mong bahay, monthly amortization yan, at syempre may parking space ka pa, at syempre duplex pa yung bahay mo. At ang required income po natin dito, basic at plus basic income po plus fixed income po, that is 32,000 to 37,000 pesos po. Ayan po required income natin kung gusto mong ma-avail itong bahay na to. So for the requirements naman po, for the locally employed at sa mga OFWs, kung gusto nyo malaman kung ano po yung mga requirements na kailangan natin, click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa baba ng description. Dediretso na po yan sa aming messenger. Pwede nyo kaming PM at Sir Justin, ano ba yung requirements para sa mga katulad namin locally employed. So pwede rin po ang mga co-borrowers dito. Ang co-borrowers lang po na tinatanggap is yung family members lang po, first degree po, at yung legal spouse lang po. So yun lang po yung tinatanggap kung gusto mo, kung bitin po yung sahod nyo at gusto nyo mag-combine income para ma-avail itong bahay na to. So yun na po yung ating mga kailangan para ma-avail itong bahay na to. I hope nagustuhan mo itong video na to, at kung nagustuhan mo to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching, and see you on the next one.